Grabe guys, parang isang buwan pa lang, ang haba na agad ng hair ko. Oh, grabe, hanggang dito na siya, oh. Ang bilis humaba, no? Grabe. Anyway, kung nakikita ko si Heinz, siya kasi Hugo, gusto siya na ulit siya sa anak namin. Kasi di ba for some time, parang, ano siya eh, syempre, naaayos pa yung mga nerves niya and all, and siya talaga, parang hindi pa siya ngayon. Nakita ko na talaga na grabe yung dating Heinz na bumabalik-balik na ngayon pag titignan ko sila ni Hugo, parang sabi ko kailan lang kita ko siya na pinaka-weak ng kung gaano siya ka-weak last year. Basta until ngayon parang ang super fresh pa kasi nakita ko talaga siya yung pinaka-weak niya talaga na parang lantang gulay, literal, ganun. Tapos, ang dami doon niya nakikitang post sa Facebook na nagsasabi parang ang tagal doon ng January, lalo sa mga working na iinap sa January. Pero sa kami, hindi namin napapansin yun. Alam yun, hindi namin napapansin na ganoon kasi everyday talaga, chine-cherish lang talaga namin yung moment. Alam mo yun, kung may budget ka nga lang, kung marami ka talagang budget sa nangyari sa amin ngayon, lalabas magkakreate kami ng memories. Alam niyo yun, guys. Pero, syempre, mas safe naman at mas may peace sa house. Pero, alam mo yun, ang sarap mag-invest talaga sa memories na magkakasama kayo. Kasi, grabe yung nangyari. Imagine niyo second life na dapat wala na. Dapat kami na lang ni Hugo dito. Pero, binigyan ko siya talaga ni God ng chance. Magkakasama kami ngayon. Alam niyo yun, guys. Basta iba-iba talaga. Promise, guys. Mas cherish talaga namin yung everyday. Minsan, parang ayaw mo munang matapos yung isang araw eh. Kasi, parang kulang pa eh. Parang ganon. Pero wala. Kailangan talaga natin i-face ang realidad. Natin alam ko ano pa yung plan ni Lord sa atin. Wala naman tayong magagawa, diba? So, ang gawin na lang natin is i-cherish na lang talaga yung everyday. Life is short eh. Alam mo yun, although marami tayong mga challenges sa buhay na hinaharap pa, pero mas pipiliin mo pa rin talaga yung mas makakabuti. At the end of the day, mas pipiliin mo talaga yung makakabuti para sa peace of mind mo, sa lahat, and faith lang din. Alam nyo kung siguro wala akong faith, siguro may mga maintenance na akong mga gamot ngayon, or na-depressed na ako, or what. Kasi alam mo ba, may nakausap kami kanina sa school ni Hugo. Nakausap kami sa isa sa parent ng classmate ni Hugo, tapos nag-usap kami, tapos na-open up niya na nagkaroon ng bipolar disorder yung wife niya. Kasi daw during Duterte something administration or may business yata sila, tapos ewan ko basta hindi niya na masyado na elaborate, pero yung disorder daw na yun is dumating yung time na 4 years old pa lang yata yung anak nila or 2 years old, gustong ihulog nung wife niya yung anak nila sa mall na hindi siya aware na ganun. Kasi nga dahil sa stress lang, guys, kaya ngayon daw ginagawa niya, pinababalik niya sa work yung wife niya para malibang, hindi maisip pag mag-isa kasi ganun. So, imagine niyo yung stress na nangyayari sa katawan natin or pwedeng possible mangyari kapag hindi natin siya naagapan. Katulad nun, imagine ang hirap no. Kaya sabi ko, faith talaga, kailangan may faith tayo. Faith lang din talaga, guys. Sabi ko kay Heinz kanina, guys, alam mo daddy, kung mahina siguro faith ko, ang nangyari sa akin is, ayun, ma-hospital din talaga ako. Madedepress ako, guys. Kasi dumating ako sa point nung May pa lang, last year, natatandaan ko, nalaman ko may tumor siya, hindi ako makapaniwala. Tapos, may dumating sa point na after kong mag-live, magpiprint na ako ng waybills, diba? Grabe, iiyak ako. Tapos, grabe yung takot ko. Para ako may panic attack. Parang, iyak ako ng iyak. Tapos, ang daming worries, fears na nafe-feel ko. Iba talaga, going there na, guys. Pero after nun, sabi ko, shucks, hindi ako, Lord, nag-pray ako, nakikinig ako ng worship. So sabi ko, hindi ko to pwedeng i-entertain. Kapag in-entertain ko to, ako mahihirapan, magkakasakit ako. Dadagdag pa ako sa problema at hindi ko talaga ma-take yung sarili ko na ganon.
Nilalabanan ko yun, guys, kada iiyak ako. Imagine mo ilang months pa kami, ilang weeks pa kami, parang 1 month pa kami nag-antay para ma-SRS si Heinz, diba? Kasi kung i-entertain ko yung thoughts ko na yun, guys, siguro ako, manghihina ako, siguro kailangan ko ng mga gamot-gamot, baka ma-diagnose pa ako ng something din na iba talaga. Kaya sabi ko kay Heinz, yun lang yun yung pinagkaiba rin talaga kapag may faith ka. Kasi kapag nagkakaproblema ka, ang iisipin mo na hindi mo laging i-blame yung sarili mo. Minsan dumarating yun sa buhay para tapikin ka ni God, para maging malakas ka at para gamitin ka niya para sa purpose niya. Hindi laging, sabi nga ni Heinz, tama ka, hindi dapat laging biniblame mo yung sarili mo kasi ganito, ganito, ganyan, ganyan. Minsan, hindi minsan kahit gaano ka kaingat, kahit gaano ka kabuti or what, talagang minsan tatapikin ka talaga ni God para sa purpose niya at para mas maging strong at wise ka. Aminin naman natin, guys, kapag may mga pagsubok tayo, ang sinisisi natin yung sarili natin. Dapat kasi ganito, ganyan, dapat ganyan, dapat ganito, dapat kasi mga ganyan. Imbes na ganyan ang isipin natin, akong ginawa ko na lang na, Lord, anong plano mo? Anong gusto mong ituro sa akin? Bakit ko to pinagdadaanan? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Anong mo sa akin? Anong gusto mong makita ko? Anong gusto mong matutunan ko? Anong gusto mong i-reveal sa akin? Imbes na sisihin ko yung sarili ko na may hindi magandang nangyari, ganyan. Laging ganon. Kaya siguro hindi ko masyado na-entertain na papunta na ako doon na yung mga panic attacks ko. May mga ganon, may mga panic attack, tapos lagi kang takot. Pero thank God at nalalabanan ko. Sabi ko, hindi ko pwedeng pabayaan yung sarili ko na maging ganito ako. Ayun, in-improve ko yung sarili ko, yung mindset ko, and all. Mas nilabanan nyo yun, guys. Kapag may hindi maganda nangyayari sa sarili nyo, imbis na sisihin nyo yung sarili nyo, mag-pray kayo na, God, anong gusto mo, Lord? Anong gusto mong i-reveal sa akin? Lord, anong gusto mong matutunan ko sa problema na to? Lord, anong gusto mong gawin ko? Bigyan mo ako ng sign, what to do, or paano ko masolusyonan to? Lord, sino yung mga dapat na tao para pagkatiwalaan ko sa problemang to? Lord, sino ba yung mga tao makakatulong sa akin? Mga ganon. Instead na lagi natin sisihin na, kasi ako, dapat ganito na lang ginawa ko. Dapat kasi, guys, kahit minsan anong iwas ko kung mangyayari talaga. Alam niyo yun? And wala, basta sumunod lang tayo, magpakabuti tayo, and ayun, God will do the rest. Lagi akong mag-remind sa inyo yan, God will do the rest. Pero dapat gawin din natin yung mga dapat na makakabuti para sa atin. Hindi lang naman syempre iasa lang natin sa Kanya. Dapat, mag-ask lang tayo ng, diba, ng signs para tulungan tayo. Yun lang naman.